nabanggit kanina, gusto ko po sanang lumayo muna sa politika. Nung ako ay imbitahan ni Senador Marcoleta at ng sakit, nung pong nakaraang halalan, ang sabi ko kay Senador Marcoleta, Senador Kadante, kung maaari, ayoko munang sumabak sa politika. At umabot po sa punto na maraming nagiging panggugulo, debate at away sa politika, hindi po ako nakikialam. Hanggang sa lumapit si Sergeant Orly Gotesa. Si Sergeant Orly Gotesa po lumapit sa akin. Ang sabi, dahil nung panahon na yun, chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senador Dante Marcoleta. Ang sabi niya, sabi niya, ito po ang mga nangyayari. Nag-deliver po kami ng pera. Dito, sa may Valle Verde, dumarating ang bilyong-bilyong pera. Nilalagay po namin sa maleta at dinideliver namin doon po kay Speaker Martin Romualdez. Maraming po siyang komento, pati yung Department of Health, pinapakailaman ang pondo, ang mga kontrata, ang mga gamot, ang tulong sa mahihirap. Meron pang kinemento, si Sergeant Gotesa, sabi niya, Sir, ang dami po naming pera, pinamimigay sa media. Ang sabi ko, Sergeant Gotesa, mas maganda na ikwento mo yan kay Senador Marcoleta. Mas maganda siya ang makadinig dahil siya naman ang taga-pamahala, ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. Kaya po nakita kami. Sabi ko kay Senador Marcoleta, Kadante, pakinggan mo lang. Sabi niya, Mike, totoo ba yan? Yan bang tao yan kilala mo? Sabi ko, pakinggan mo. Dinggin mo ako ano sasabihin niya at magugulat ka. Nakita po kami, invento ni Sergeant Gotesa kung ano yung ginagawa nila na bigayan ng pera. Ang katunayan mo, ngayon ko lang nalaman na yung isang maleta pala kaya maglaman ng 48 million pesos. At yung pala pong 1 bilyong piso, ang kalalahang bigat ay 1 kilo. Hindi na mo sila bibilangan ng pera. Kinikilo ang pera para ganagan kung magkano. Magugulat kayo kung pinento niya. Disyempre, isang delivery, 2.5 billion pesos ang delivery. Inaakyat sa bahay ni Saldico, wala po Valle Verde, may bahay si Saldico. Doon po kinikilo pera, binibilang, ilalagay sa maleta. Dadalhin sa bahay ni Saldico, diyan po sa Shangri-La, Horizon sa BGC. Inaakyat lahat ng maleta at binababa muli. Hindi ko po maintindihan, tinanong ko, Sarge, bakit inaakyat pa yung maleta ang bibigat? Pagkatapos ibababa muli. Sabi niya, Sir, hindi ko rin po alam. Pero ganun po ang aming ginagawa. Ngayon po lang na pagtuntun, ngayon pa lang mga maleta, kinukuha ng litrato para malaman ang delivery kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon po, noong una, si Sergeant Gotesa sabi na, hindi ko kailangan
ng protective custody o proteksyon ng Senado. Sabi niya, huwag niyo na rin po akong isama sa Witness Protection Program. Kasama siya sa mga kasama niyang Marines. Noong una, hindi po kami nakapag-usap ng direkta. May nagsasabi na po kung ano ang kanyang mensahe. Ngayon, ang huling mensahe nung nakaraang 2 linggo, hindi na po siya pinoproteksyonan. Siya po ay kinukulong na, illegally detained ng kanyang mga kasama ng MC2 ng Philippine Marines. Pinipit. Umatras na, iniba na ang kwento. Ang sabi niya, si Defensor at si Marcoleta ay babayaran daw siya sa kanyang sasabihin. Binidyo si Sergeant Codesa, pero hindi po ako galit. Kahit na baguhin niya kwento, naiintindihan ko. Dahil pag ang pamilya mo at asawa mo, ang mga anak mo, ang tinakot, naiintindihan ko, Sergeant Codesa, huwag kang mag-alala, naiintindihan ka ng sambayan ng Pilipino. Ang aking kapila sa mga nagkukulong sa kanya, pakawalan niyo naman po yung tao. Total naman, napapirma niyo na. Nagbago na ng salita. Total naman, na-video niya. Na sinasabi na iba na ang kanyang salita. Na hindi na siya nag-deliver kay Martin Romualdez. Pakawalan niyo na po yung tao. Dahil yung tao, hindi na kinabang kahit sino sa kawalang-ilaan, sa korupsyon na nakikita natin sa gobyerno. Yung kay Sergeant Codesa, konsensya. Nalulunod yung kanyang kamag-anakan. Yung mga kasama niyang sundalo. Nalunod yung pamilya sa Bicol. Binabaha. Nawalan ng negosyo. Nawalan ng pagkabuhayan. Pero ni Cinco, hindi ang kumita. Hindi ang congressman, hindi ang senador, hindi ang contractor, hindi ang DPWH. Nag-deliver lang nila ng pera at na konsensya na nakikita niyang nakawan sa sambayanang Pilipino. Mga kasama, kahapon lang, yung pamilya niya, inilipat na namin ang bahay dahil binabantayan din. Bakit? Dahil si Sandy ko, sinabi niya, totoo ang sinasabi ni Codesa. Ang aking pong kinagulat, ang aking pong kinamangha, dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Sandy ko. Dati ang sinasabi ko, imbestigahan ninyo si Speaker Martin Romualdez. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Sandy ko na ang pera, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, maya naman kayo. Ang sabi niya, ikulong ang nagnakaw. Ang habang ko sa kanya, President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat maya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayan Pilipino. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ngayon, sasabihin nila, ang sabi po nila, Sandy ko, umuwi ka, harapin mo ang kaso. Ngayon, ang sabi nila, may kaso na si Sandy ko. Nung araw, ang sabi nila, wala silang kaso kay Sandy ko. Nung sila na ang tinuro, Speaker Martin Romualdez, President Bongbong Marcos, biglang nagkakaso, biglang papauwiin dito. Para ano? Patahimikin? Para ano? Pabalik na rin? Para ano? Patayin at mawala na ang tunay na mastermind, ang tunay na nagbebenepisyo sa korupsyon, pondo ng sambayanang Pilipino. Yan pong pondong yan, pera nyo, binabayaran natin lahat yan. Buwis yan ng taong bayan. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Paano ang edukasyon?
Yung PhilHealth, kinunan nila yung pondo. Ito yung assistant ni Saldico. Anong ginawa nila? Ibinyahe, papalabas. Yung Paul Estrada na konsensya. Yung kanyang asawa po, tumawag at sinabing gusto na nilang umuwi. Ano pong ginawa? Binugbog! Pagkatapos, inilipad sa Chile. Pero may maganda po akong balita sa inyo. Yung pong mag-asawang yan, hawak na natin. Si Paul Estrada po, kailangan natin protektuhan. Dahil siya mismo, sabi ni Saldico, ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez at President Bongbong Marcos. Mga kasama, yung ating pong pagkakaisa ngayong hapon, nung una, ayokong manawagan na mag-resign si Bongbong Marcos. Ayoko pong manawagan dun sa sarabi sinasabi nila na magnanakaw at dapat ikulong si Bongbong Marcos. Pero dito sa akin nakikita, yung pagsalita ni Saldico, wala na pong kaduda-duda. Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Bata nila, tao nila, 3 taon. Hindi ka magiging chairman ng Appropriations Committee kung hindi ka pinili ng Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez, pinili ng Pangulo. At yung pondong yan, sila ang gumagawa. Sila ang nag-aayos. Ngayon pong araw, tinanggal si Executive Secretary Bersami. Tatanggalin din daw ang DBM Secretary Amina Pangandaman. Para ano pa? Ang apil ako sa kanilang dalawa, magsalita na rin kayo bago kayo kasuhan at ituro ng administrasyong to. Alam nila ang galawan ng pondo. Alam nila ang nangyayari. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa kasaysayan po natin, ngayon lamang nangyari ang ganitong korupsyon. Ngayon lamang ang nangyari ang ganitong nakawan. Ang sitwasyon po natin, ang mismong sindikato, ang administrasyon, ang Pangulo, ang nangunguna sa sindikato ng Republika ng Pilipinas. Ikulong na yan! Ikulong na yan! Mga kasama, ito hong 3 araw natin, kailangan may mangyari. Itong ating pagkakaisa, kailangan marisolba ang problema ng ating bansa. Itong 3 araw na to, kailangan mabuwag ang sindikato ng Rimberdo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Payag pa kayo? Naniniwala pa kayo na dapat mag-resign si BBM? Hindi ko kayo narinig! I-kulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Ikulong na yan! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Tayo ba ay handang kumilos para maayos ang sambayan ng Pilipino? Handa ba kayo kumintig sa prinsipyo na linisin ang korupsyon ng bansang Pilipinas? Sa gitna po ng ating pagkakaisa, tandaan po ninyo, kasaysayan po ito, na sa pagkakataon to, tumayo ang Pilipino, tumayo ang sambayanan para itigil ang korupsyon, itigil ang bulok na sistema at ayusin ang kinabukasan
ng kabataang Pilipino. Maraming salamat po!